Oo, noon pa naman nagkakalat siya ng ano, ng fake news 'no? Simula nung hindi na siya makauwi dito dahil nga, hindi niya mai-provide 'no, yung dokumento na sinasabi niya na ipo-provide daw niya, eh, hindi naman niya ma-provide. Mula po noon ay galit na siya sa administrasyon ni PBBM kasi nga feeling niya 'no, feeling niya siya ay, hindi ano, hindi isinasalba, hindi kinakampihan. Kasi naman ang pangulo po natin ay hindi naman po talaga ugali na kumampi. Wala po sa ugali ng pangulo natin na nagsasalba ng tao 'no. Hindi po niya isasalba 'no, kahit sino pa man 'yan. Wala po siyang isasalba na tao dahil ang pangulo po natin ay isang mabuting tao 'no. Nasa tama lang po 'no, batas batas lang po, nasa tama lang po tayo at hindi po ganyan na magsasalba ng kung sino, 'yan po 'no. So, 'yan po guys, ano po masasabi niyo sa topic na 'yan? Please comment comment down your answer, 'yan. Oh, ito naman guys 'no, magkaalaman kung sino yung truthful. 'Yan, gusto po ni Senador Panfilo Lacson na makaharap si dating Congressman Saldico, ang nagpakilalang dating aide niyang si Orly Gutesa sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. 'Yan, Lacson eyes face off among Zaldico, Gutesa, ex-soldiers and flood control probe, 'yan. So maganda po ito 'no, talagang, pumunta sila, dumalo sila diyan 'no sa Blue Ribbon Committee para magkaalaman na at makita natin yung kanilang mga testimony o makita natin o naku magkakaiba-iba ng mga testimony, magkakaiba-iba ng mga sinasabi, pare-pareho mga nagsisinungaling. Kasi guys 'no, kapag nagsisinungaling ka, aba, ay bukas iba na yung statement mo, sa kinabukasan iba na naman, 'pag may nag-cross-examine sa'yo, iba yung masasabi mo sa isa, dun sa isa naman iba naman ang masasabi mo. Ganyan po mga kaibigan 'no kapag nagsisinungaling. Yan po, hindi po consistent at makikita po yan 'no, kapag inimbestigahan po yan ng Blue Ribbon Committee. Kaya eto po ay talagang exciting, exciting po ito 'no. Sana po ay, makadalo itong si Saldico. Hanapin si Gutesa kung nasaan siya, hanapin at itong mga ex-soldiers na 'to na sinasabi ng mga marites 'no, hanapin at talaga namang humarap sila sa Blue Ribbon Committee at mag-testify. Kung sasabihin nila si Romualdez ang mastermind, o sige, o sige i-drop niyo ang pangalang Romualdez, provided na meron kayong mga ebidensya, 'di ba? Kasi hindi puwedeng mag-drop lang ng name tapos wala namang ebidensya 'no? Hindi 'yan hindi 'yan, kakatigan 'no ng Blue Ribbon Committee dahil ang kailangan po 'no, importanteng-importante ay ebidensya bago po ang lahat. Ebidensya muna, 'wag puro laway, 'wag puro pagbibintang, 'wag puro pagmamarites 'no? Dahil ang ebidensya po ay napakahalaga para mag-flourish po ang isang kaso, 'no? Lalo na ngayon 'no, kailangan talaga ng, binago po ng DOJ yung sistema, eh. Kung dati probable cause lang 'no, sa pagsasampa po ng kaso. Pero ngayon po hindi na po pupuwede ang probable cause. Kailangan merong certainty of conviction. Meaning to say, talagang 99% kapag kakasuhan 'yan kailangan 99% siya ay mako-convict, 'no? Kailangan po ng certainty of conviction. Kasi mga kaibigan nakakapagod, eh. Oh, probable cause lang tapos siyempre 'no, gugulong ang kaso, abutin ng maraming taon, gugulong. Pagkatapos kamukat-mukat mo up to 10 years, eh, binasura. Hmm. Ang dami pong kaso 'no, eh, binasura kasi walang certainty of conviction, 'di ba? Eh, katulad na lang po ng mga kaso ng Marcoses, 986,000, almost 1,000. Ano, anong nangyari? Puro ibinasura kasi walang ebidensya. Yun po ang nangyari 'no. So, para maiwasan 'yan kailangan po natin ng certainty of conviction before mag-file ng case 'no, 'yan. Yes, tama ka diyan madam, lahat ng masama na nangyari sa mga Duterte at kaalyado nila, sila din may gawa. Gusto kasi nilang kampihan at hayaan ng, ah, hayaan ng admin
Now sinisiraan pa si PBBM. Yun nga po eh, may kaso sila, may ginawa silang masama, nagkasala sila sa bayan. Ngayon, kapag siyempre new directive ng ating pangulo, kung sino yung mga nagkasala, kung sino yung may mga kaso, yan po direktiba niya eh, sa lahat ng mga authority, NBI, PNP, DOJ, sa ombudsman, lahat po yan 'no, directive ng ating pangulo kung sino ang may kasalanan, kung sino ang dapat habulin, habulin. Ngayon natatamaan ang mga Duterte at mga kaalyado dahil nga sa dami ng ginawa nila nung nakaraang administrasyon, ng mga kapalpakan, ng mga kasalanan. Ngayon galit na galit sila sa ating pangulo dahil pakiramdam nila hindi sila ipinagtatanggol, hindi sila inaayunan, hindi gumagamit ng power ang ating pangulo para sila ay, talagang ayunan or isalba, 'no? Guys, yan po ang pangulo natin. Ang pangulo po natin, hindi po siya gumagamit ng power. Kung tutuusin guys 'no, puwede yun, eh. Kasi ginawa yan ng mga past na mga presidents, eh, 'no? Duterte grabe ang paggawa niya, grabe yung paggamit niya ng power, pagma-manipulate niya, 'no? Para lahat ay talagang sumunod sa kanya, para lahat ay pabor sa kanyang admin. Pinoy, Pinoy mga kaibigan, kahit yung mga kaalyado ni Pinoy, kahit yung kanyang mga, si ano, sino 'to? Ronald Llamas. Kahit si Ronald Llamas aminado, si Pinoy gumamit ng power, 'di ba? Gumagamit ng power si Pinoy para, 'no, ginawa niya kay ano, kay TJ Corona, 'no? Chief Justice CJ Corona, Chief Justice Corona, 'di ba? Inamin ni Ronald Llamas na kinausap ni Pinoy itong mga senador, 'no? Para talagang i-impeach si Llamas, si Chief Justice Corona. Pinoy gumagamit 'no, ng power. GMA ay mas lalong gumamit ng power para pumabor sa kanya. Ramos, gano'n din. Cory Aquino ay mas lalo. Si PBBM lang ang nag-iisang presidente na hindi gumagamit ng power. Hinahayaan niya ang batas, mga kaibigan. Very fair ang ating pangulo, 'no? Fair ang ating pangulo. Hinahayaan niya ang due process, 'yan. So mga kaibigan, nagustuhan niyo ba yung ating topic na 'yan? Paki-comment po ang inyong sagot, 'no? 'Yan. So ang susunod po nating topic guys ay eto, government agencies were now trying to check conflicting information on the immigration status of fugitive former Ako Bicol Representative Saldico, after reportedly receiving reports that he may not have held a Portuguese passport. Multiple sources told Billionaire News Channel on Friday. Yan. So, eto nga po mga kaibigan, no, eto, may balita po nung isang araw, no, na ito daw si Saldico ay nahuli na nga daw po, no, sa Prague, no? Prague ba yun? Prague, no? Nahuli na siya guys, no? Itong balita na siya daw po mga kaibigan ay nasa Czech, no? Czech Republic. Czech, Czech Republic, no? So nahuli na daw po mga kaibigan at nasa custody po ng Czech government. Ngayon mga kaibigan, eto, siyempre nasa ibang bansa siya 'no, kailangan ng mga proseso, mga dokumento, at eto na nga mga kaibigan 'no, ang mga government agency po natin ay, chine-check po nila yung mga impormasyon po, na sa immigration status po ni, Saldico, na itong si Saldico nga mga kaibigan ay, ah, maaaring hindi daw po 'no, na maaaring hindi daw po, ah ano bang tawag dun, hindi po po-possess 'no, ng, Portuguese passport, 'no. So, marami pong mga sources na nagsabi po niyan sa Bilyonaryo News Channel. Pero mga kaibigan, hindi pa rin tayo basta-basta maniwala, kasi alam naman natin 'no, marami po ngayon na mga sinasabing sources pero fake news naman pala 'no, mali naman pala, nakukuryente. So, antayin po natin yung ang ating DFA 'no, antayin po natin yung,
yung official po na pahayag po ng ating, gobyerno, antayin po natin para nang sa gano'n ay talagang, hindi po tayo makuryente dito sa mga balita. Dahil siyempre kapag mga fake news napakadali po niyan kumalat, sa social media at napakahirap po i-undo, 'no, lalong-lalo na doon sa mga tao na mabilis maniwala at hindi po nagre-research at hindi po sila, talagang hindi po sila purposely na naghahanap ng truth. So, naniniwala na lang sila basta-basta. Kaya guys 'no, tingnan po muna natin kasi ito sabi dito 'no, multiple sources told Billionaire News Channel on Friday. So, sino ba yung mga sources na 'yan, 'no? Hindi natin alam kung baka mamaya, nililigaw lang 'no, ang taong bayan. So, tingnan po muna natin 'no, mga kaibigan. So, 'yan po yung balita. Government agencies were now trying to check conflicting information on the immigration status of fugitive former Ako Bicol Representative Saldico after reportedly receiving reports that he may not have held a Portuguese passport. Kasi dati po mga kaibigan ang sinasabi ay meron daw Portuguese passport itong si Saldico, 'di ba? Tapos ngayon naman meron naman nagsasabi, multiple sources daw na wala daw Portuguese passport itong si Saldico. So, tingnan na lang po muna natin yung na, official na talagang investigation 'no, official statement para hindi po tayo makuryente, 'di ba? BG Badiola, hello Admin Rich, hello din po sa inyo. Salamat po sa inyong pag-drop by sa ating live. Marami pong salamat, 'no? 'Yan. Si Ung Unga Unga 7254. Binigyan tayo ng Diyos ng tamang kaisipan, dapat kami right. Tama pong sinabi niyo. Binigyan tayo ng Diyos ng tamang kaisipan, so dapat po ay hindi tayo kaagad-agad maniniwala, 'no? Tayo muna ay mag-check, tayo muna ay manimbang, tingnan po muna natin kung totoo ba, punta po tayo sa mga right sources, sa mga government pages, mga government agency na nagha-handle po 'no, ng, mga iba-ibang mga information patungkol po sa iba-ibang mga issues sa lipunan 'no, kaya or sa gobyerno. Kaya mas maigi po na bago tayo mag-share, bago tayo maniwala ay tingnan po muna natin maigi kung true information ba ito or baka malinformation or disinformation lang 'no. So, baka mabiktima po tayo ng fake news. So, at kapag ikaw po ay nag-share niyan at nabiktima ka, marami din pong mabibiktima. Kaya, tingnan po muna natin maigi 'no. BG Badiola, you're welcome po Admin Rich. 'Yan, marami pong salamat 'no, BG Badiola. 'Yan, sa comment, 'yan. Sino pang nandito? Hindi lumalabas yung iba. 'Yan. So, ang susunod po nating topic ay eto pong si DILG Secretary John Vic Remulla. Ang sabi po niya, hindi kami tumitigil sa flood control scandal. In fact, there will be more revelations in the coming weeks. Ang sabi po ni Secretary John Vic Remulla. Kasi nga mga kaibigan, no, merong alam niyo naman yung mga DDS, ang sinasabi nila, ito nga tumigil na kayo sa ano, sa impeachment kasi meron tayong, flood control, may flood control scandal, yun ang asikasuhin niyo, bakit impeachment ni Sara? Alam niyo guys, hindi po kasi pupuwede yan 'no, hindi po puwedeng pabayaan natin kay Sara. Kasi this is the right time mga kaibigan 'no. Napakatagal na po kasi ng ginagawa ni Vice President Sara Duterte na wala po sa kanyang nagko-call out. Wala pong nagsasabi sa kanya, wala po, kaya tuloy-tuloy po yung ginagawa po niya na dito po sa confidential funds at iba pang mga pondo. So, alam naman natin mga kaibigan, marami pong ebidensya, may mga COA report, na red flag po siya ng COA at yung 73 million na yan na binabawi po ng COA. Ang sinasabi ng mga DDS, cleared daw si Sara sa COA, pero bakit? Bakit sinabi 'no, ng COA mismo, doon sa hearing mismo ni Sara Duterte na pending
na si Sara Duterte kailangan po niyang ibalik ang 73 million. Hindi pa po ito nasusolusyunan at hindi pa rin po nasasagot ni Sara Duterte. Kaya po pinapabalik po sa kanya ang 73 million. Bakit po hindi masagot ni Sara Duterte? Basta patungkol sa kaperahan, patungkol sa confidential funds, bakit hindi niya ito masagot ng bonggang-bongga? Bakit puro pag-iwas? Akala ko ba bloodbath ang gusto mo? Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba sinasabi mo, kaya mong gumawa ng mahirap na bagay? Eh, di ba mahirap ito na bagay? Debatehin mo yung mga kongresista. Pumunta ka sa Congress, sa hearing, pumunta ka, debatehin mo sila lahat. Sabihin mo sa kanila kung ano nangyari sa confidential funds, no? So meaning to say, hindi mo nga magawa yan dahil alam mo na talagang may kasalanan ka, di ba? Alam mo na may kasalanan ka, alam mo na ginastos mo sa walang kapararakang bagay ang mga confidential funds mo, kaya hindi mo masagot, di ba? Thank you po, Admin Rich. Sabi ni Unga 7254. Maraming salamat din sa iyo, no? Listening po, having my dinner, kain po. BG Badiola. Ay, maraming salamat, BG, no? Maraming pong salamat. Yan. So, eto nga guys, no? Ang sinasabi nga po ng DILG dito, Remulla, hindi tumitigil ang government dito po sa flood control mess, no? Na pag-iimbestiga. Hindi po tumitigil. Patuloy po na nag-iimbestiga, pero hindi na nga lang masyadong kumbaga hindi na masyadong napapublicize, no? Wala na masyadong nagko-conference. Kasi nga, karamihan po dito ay isinasampa na po yung mga kaso eh. At once na sinampa mo na ang kaso sa husgado, ay hindi mo na yan pwedeng pag-usapan sa social media, no? Yan po ang rules. Kaya medyo tahimik po. At dahil nasa korte na po ang mga kaso. So mag-aantay na lang po tayo sa proseso at sa mga susunod pa ng mga panahon kung ano po ang magiging resulta dito sa mga tao na kinasuhan dahil po dito sa katiwalian sa flood control sa DPWH, no? So, yan po ang sinasabi po ni John Vic Remulla, DILG Secretary. More revelations in the coming weeks, yan. So, makakaasa po tayo ng more revelations dahil, ayan po, si Saldico ay eventually uuwi na rin po ng Pilipinas yan at ipapahanap na rin po si Gutesa at yung mga 18 Marites ay dapat na humarap din at magkaalaman na tayo, no? Magkaalaman na kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Kaya yan mga kaibigan, no, hindi po pwedeng sabihin ng mga DDS na tumitigil ang gobyerno dahil ang gobyerno po ay hindi tumitigil sa pagpapanagod dito sa nagawa ng kagawalian sa flood po. Ang direktiba po ng ating Pangulo ay talagang tatlo po yan eh. Tatlo po yan, no? Ang aim ng ating Pangulo. Aim po ng Pangulo, unang-una, kasuhan, mapanagot, no? Ang lahat ng mga gumawa nitong mga bagay na to sa flood control mess. Pangalawa, mabawi ang pera, mabawi ang assets, no? Kung walang mabawing pera dahil mga nagastos nila or itinago nila kung saan, kung hindi mabawi ang pera, nandiyan ang mga assets, no? May mga air assets, meron mga properties, buildings, whatsoever, no? Yan po ay babawiin. Pangalawang objective po yan ng ating Pangulong BBM. At yung pangatlo pong objective ng ating Pangulo, mga kaibigan, ay baguhin ang sistema sa DPWH at hindi lang sa DPWH kundi maging buong sistema ng gobyerno. Nang sa ganon, in the near future ay wala na pong makapagnakaw sa DPWH, no? At hindi lang sa DPWH kundi sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, no? Mga kaibigan, kung natatandaan niyo, di ba, nagpagawa nga po ng mga transparency portal. Transparency portal, mga kaibigan, para pati yung mga paggastos ng pera, yung mga events, no? Halimbawa, merong ipapagawang tulay, halimbawa, no, tulay. So, sa umpisa pa lang, guys, no, sa paggastos ng pera, diyan sa kung ano na ang nangyari, development, hanggang sa natapos, no, meron pong transparency portal, makikita diyan, no, sa transparency portal ng
DPWH kung ano na po ang nangyari sa mga proyekto at kung ano po ang nangyari sa pondo ng bayan, kung ito po ay nagagastos ng tama at siyempre nilalagay na rin po diyan yung mga proponent, 'no, at kung sino-sino po yung mga tao na humahawak diyan. Nagkakaroon na po, 'no, ongoing na po, nangyayari na po ngayon, 'no, mga transparency portal sa iba-ibang ahensya ng ating gobyerno. Kaya mas magiging transparent po at kapag mas transparent, mas naiwasan po ang korupsyon sa gobyerno. So yan po yung effort ng ating gobyerno sa direktiba po ng ating Pangulo at yung paggamit po ng blockchain technology. Napakaganda po ang paggamit ng blockchain technology, 'no? Kapag nag-materialize na po yan, 'no, unti-unti na po yan. Dahil dito po sa blockchain technology, mas maiiwasan po talaga ang korupsyon, 'no? So, ayan po guys, napakaganda po niyan, direktiba po niyan ng ating Pangulo at, yun nga lang mga kaibigan, alam po natin ang Pangulo natin ay 6 years lang. Matatapos po siya sa 2028, sa June 30 at papalitan na naman po siya ng iba. Kaya nga po mga kaibigan, ang sinasabi ko, 'no, kung tayo'y maghahalal ng another president, sana po ay kaalyado ng ating Pangulo with the same purpose, the same vision, the same mission, at talaga namang ipagpapatuloy, 'no, yung mga magagandang mga ginawa ng ating Pangulo. Pero kung ang magiging presidente ay katulad ng Sara Duterte, aba, ipagpapatuloy niyang ginawa ng kanyang tatay, EJK, Pogo, tuloy-tuloy ng Pogo, sige punta kayo dito, laganap na krimen, laganap na scamming, laganap na kidnapping, torture, lahat 'yan, 'no? So, ipagpapatuloy 'yan ni Sara Duterte, lahat ng ginawa ng tatay niya. Ipagpatuloy din yung mga parmali, mga nakawan, 'no, sa mga ahensya ng gobyerno, ipagpatuloy ang korupsyon, ipagpatuloy ang lahat ng kasamaan, 'no, ipagpapatuloy 'yan ni Sara Duterte kapag po siya ang naging presidente ng Pilipinas. Bakit? Kasi gusto po niya continuity, i-continue ang lahat ng ginawa ng kanyang tatay. Kaya nga siya galit na galit kay PBBM, kasi si PBBM ay inayos, 'no, tinanggal ang lahat ng kasamaan at ginawang mabuti ang ating gobyerno. Tinanggal ni PBBM yung mga barbaric act, yung mga walang due process na yan, tinanggal lahat yan ni PBBM. Pinalitan niya, 'no, yung sistema ng gobyerno ay inayos ni PBBM kaya nga galit na galit si Sara Duterte kasi nawala ang mga pogo, nawala yung mga illegal gambling, nawala yung mga isabong na mga yung katulad mga illegal, 'no, na mga gawain, 'no, ni Atong Ang, yung mga pagtigi ng mga sabongero, et cetera, et cetera. Kaya mga kaibigan, galit na galit siya kay BBM kasi hindi kinontinue ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga gawain ng kanyang tatay. At dahil diyan, 'no, marami pati mga kalyado niya tinamaan. Yung mga negosyo, mga illegal na negosyo ay wala na. Kaya marami pong naging kaaway ngayon ng ating Pangulong BBM dahil po sa pag-aayos niya ng gobyerno. Yun po ang buong katotohanan mga kaibigan. Kaya po sila galit kay PBBM dahil si PBBM ay isang mabuting presidente na walang walang nais kundi mapabuti ang mga Pilipino, maging maayos, 'no, at, magkaroon po ng maayos, 'no, na pananalita, maayos na gawa, 'no, at panatilihin po ang good moral character ng ating mga kababayan, lahat po tayo, 'no? Wala ng palamura, 'no, dapat wala ng palamura, 'no? Sabi ng ating Pangulo, "Sa bagong Pilipinas, hindi na puwede yung palamura. Sa bagong Pilipinas, hindi na puwedeng magsiga-sigaan." 'Di ba, 'yan yung sabi ng ating Pangulo sa ah, kick out tuloy, kick off, 'no? Kick off, ano ba tawag dun? Kick off ng bagong Pilipinas, 'no, mga kaibigan, 'no. So 'yan po ang sabi ng ating Pangulo, na bawal na ang magsiga-sigaan, bawal ang masungit, bawal yung tamad, 'no, 'yan po. Marami pong sinabi ang ating Pangulo, 'no, na bawal sa bagong Pilipinas. So 'yan po, kaya galit na galit po si Sara Duterte kasi hindi na po puwede yung tatamad-tamad. Hindi na puwede yung pupunta sa Malacanang pupugak-pugak, papasok 5:00 ng hapon, magtatrabaho gabi na, pupugak-pugak, magte-take ng MJ, para hindi daw makatulog. Magpepenta, oo, gagamit ng Fentanyl, para daw ano, para daw masaya, para
nasa cloud 9. O hindi na po pupuwede yung ganyan, 'di ba? Sa ating pong pangulo, hindi na po puwede yung mga ganyan at hindi na rin wala na yung mga nagdadala ng babae sa Malacanang at ginagawang motel ang Malacanang, wala na 'yan, 'no? Wala na po 'yan. Kaya marami pong galit sa ating pangulo dahil inayos po niya ang Malacanang, ginawa po niyang disente at kita niyo naman ang Malacanang ngayon ang ganda 'no, ni-renovate po. Dahil po 'yan sa effort ng ating First Lady Liza Araneta Marcos 'no. Kaya mga kaibigan 'yan po ang nangyari, kaya sila ay galit na galit sa ating pangulo. Kaya dito sa huling topic natin, ano pong masasabi niyo dito mga kaibigan 'no, sa ating huling topic? Kinakabahan na mga aliado ng mga Duterte, unti-unti na sila nahuhuli ng mga kawatan, matandang pogi, 'yan. Tama ka diyan, matandang pogi 'no, kaya nga sila ngayon ay tulong-tulong para pabagsakin ang ating gobyerno 'no, ang ating Pangulong BBM. Tulong-tulong na po sila, kailangan nilang mapabagsak ang ating Pangulong BBM para po hindi po sila lahat ma-wipe out dahil po sa kanilang mga kasamaan, 'di ba? Unti-unti na kasing nabubulgar yung kanilang mga ginawang mga kapalpakan, mga kasinungalingan, mga kasamaan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Oh, 'di ba guys? 'Yan. So ano pong masasabi ninyo dito po sa ating huling topic mga kaibigan 'no? So ang sabi po ulit ni Secretary John Vic Remulla, hindi kami tumitigil sa flood control scandal. In fact, there will be more revelations in the coming weeks. So mga kaibigan 'no, hindi naman po puwedeng, "Ay dito lang tayo sa ano, flood control scandal. Ay wag na tayong pumunta sa impeachment." Hindi po puwede 'yun. Kasi meron naman pong nagha-handle sa impeachment, 'yan po yung Congress, at meron naman pong nagha-handle din sa mga flood control mess scandal na Blue Ribbon Committee, at saka kita niyo naman ang Kongreso mga kaibigan. 'Di ba, maraming komite 'yan at yung mga komite na 'yan simultaneously po ang pag-iimbestiga sa iba-iba pong aspect, sa iba-iba pong agency ng ating gobyerno 'no, at sa iba-iba pong mga issue. Simultaneous po mga kaibigan ang mga hearing diyan. Kung kayo po ay nakapunta na sa Congress 'no, dati po kami ay nagko-cover sa Congress 'no, kita namin, o may hearing sa good government and accountability, o may hearing patungkol sa food security, o merong hearing patungkol sa peace and order, sa kabilang ano naman, hall may hearing naman patungkol sa justice, sa kabilang hall naman may hearing naman patungkol sa, ah, ah, mga patungkol naman sa ibang issue. So sabay-sabay po 'yan, simultaneous po ang hearing diyan po sa Congress. Marami po ang kongresista, over 300. At sila po ay merong kanya-kanyang committee. So hindi po pupuwedeng, "Uy, dito lang tayo, o dito lang focus lang tayo dito." Ano 'yun, wala pong magagawang trabaho kung isa lang ang pagtutuunan. Kailangan po multitasking 'no, nandito na tayo sa mundo ng multitasking, hindi puwedeng nandiyan ka lang sa isang trabaho. Kasi kapag ganyan po ang iyong mindset, yan po ay mindset ng mga kumbaga para kang nasa ano, nasa panahon ng kupong-kupong 'no, "Oh, dito lang tayo, focus lang tayo dito." Tapos yung iba, saka na yan kapag natapos na tayo dito. Ang mangyayari, ang bagal, napakabagal mo at baka wala ka pang magawa, oh, 'di ba? So, kaya sa mga gusto na na 'wag nang mag-impeachment, dito na lang tayo flood control mess, oh, hindi po pupuwede yan 'no, hindi po yan pupuwede. Tuloy-tuloy po ang impeachment ni Sara Duterte, tuloy-tuloy din po ang pag-imbestiga sa mga flood control 'no, tuloy-tuloy po 'yan. At ang maganda po nito, marami na po ay naisampa na kaso sa mga korte, kaya marami po ngayon ay talagang tumatahimik dahil once na naisampa na sa korte ay hindi na po pupuwedeng pag-usapan 'no. Pero siyempre pagdating po ni Saldico, kailangan po siyang humarap sa Blue Ribbon Committee, paharapin din po itong si Gutesa, itong 18 Marines. Paharapin yan, lahat yan, kahit si Singson. So tingnan po natin kung paano maglalabo-labo ang kanilang mga statement at tingnan po natin kung paano sila mahuhuli sa kanilang mga kasinungalingan. Right? Yung mga kaibigan, no? So maraming maraming pong salamat sa mga nanood dito sa ating channel.
Yan po mga kaibigan, ako po muli si Admin Rich, komentarista. Paki-follow po ang aking YouTube channel, Admin Rich, TikTok, Admin Rich pa rin, at Rich Admin TV, Admin Rich TV sa akin pong Facebook, at syempre si Banat Boy, paki-follow din po, no? At saka si TPL3. Yan, maraming pong salamat. At syempre si Niolo, maraming salamat Niolo sa iyong sa iyong pagkuha sa akin as your guest dito sa iyong channel. Morning slot po tayo mga kaibigan, no? Ang slot po natin ay sa umaga. Yan. So, sa mga nanonood po, no, sa umaga, ako po ang inyong makikita, si Admin Rich. Yan. So, minsan naman, gabi kasi hindi pa ako nakakarating ng bahay, may pinuntahan, pero pang morning po talaga ako. Morning beauty. So maraming pong salamat Niolo muli, no, at sa mga kaibigan po natin dito na nanonood. Salamat po at sana ay nagustuhan ninyo ang ating topic. Yan, maraming salamat. Ang sabi po ni BG Badiola, salamat po Admin Rich sa magandang talakayan. Maraming salamat din sa iyo BG Badiola at nagustuhan mo ang ating talakayan. O nga pala, manood po kayo bukas mga kabayan. Ako po ay nasa Radyo Pilipinas every Sunday 7:30 to 8:30 ng gabi. Bukas po every Sunday. Yung akin pong slot, no, sa Radyo Pilipinas ay every Sunday po 7:30 to 8:30 ng gabi. Manood po kayo, nandun po ako mga kaibigan, no? At ang akin pong co-host ay si AJ 13 Vlog. So mga kaibigan, marami po tayong pag-uusapan bukas, no? At medyo pumayag na po si Yusek Claire, no, na mag-guest sa Radyo Pilipinas. Pero kailangan na lang namin i-finalize, no, yung schedule kung kailan, kung anong Sunday siya po pwede, no? Yan. Zoom na lang muna kasi Sunday is family day for Auntie Claire Castro, no? Ang ating napakagandang Yusek Claire Castro, napaka-intelligent at talaga namang hanep pagdating po sa bardagulan. Idol na idol natin yan, si Yusek Claire Castro, no? So, silent viewer tayo sa kanya, nanonood tayo, pero hindi tayo nagpaparamdam. Minsan nagpaparamdam tayo, pero ewan ko ba, nahihiya kasi ako, no? Mas gusto kong silent viewer ako, no? Yusek Claire Castro, palagi kong pinapanood yan. Yan. So, mga kaibigan, maraming pong salamat ulit sa 1,630 na nanonood sa atin ngayon. Salamat po sa 1,630 na nanonood sa atin ngayon, no? Mga kababayan, maraming pong salamat at ako po muli si Admin Rich Comentarista. Bye-bye and God bless na nagsasabing fight fake news, expose the truth sa aking channel. Bye-bye and God bless. Salamat, Niolo! Kakulango. Tanggap, luga, DDS, dating nyo ay karton, Duterte, tanggap, luga, DDS, dating nyo ay karton.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.